Senyales ba? Ano ba yung mga senyales na dapat tandaan nila sa kanilang mga sarili at pangatawan at ikinikilos, no? Na dapat nilang pagtuunan ng pansin o dapat nilang tignan kung ito ba ay towards stroke na. Okay. Magandang tanong ho yun dahil siyempre paano natin magagamot kung hindi makikilala at madadala sa ospital, no? So, unang-una, kailangan malaman natin o makita natin ano yung mga simptomas, no? Meron kaming tinatawag na may acronym na BFAST, no? Paano yun? Para mabilis ma-recognize ang simptomas. Yung B para sa balanse, no-notice yun, makikita nyo na bigla na lang yung pasyente hindi makapaglakad ng diretso or may problema sa balanse, no? Tapos yung susunod din pwede rin yung BE. So yung eyes sa mata, no? Bigla na lang kalahating nakikita or blurred or bale hindi klaro, no? Tapos yung F para sa face or muka, yung hindi pantay ang muka na parang isa mas mababa kaysa dun sa isa, no? Yung tinatawag nga nilang facial droop, no? Isang side mas mababa. Yung A para sa arm, kasi be fast, no? Yung arm makikita nyo na parang nahuhulog na lang sa isang side, either yung kaliwa o yung kanan na mabilis. Lahat ito bigla, hindi yung paunti-unti, kundi bigla. Tapos yung S para sa speech, sa pagsalita, either hindi sila makasalita, hindi nila malabas yung gusto nilang sabihin, or hindi makaintindi, no? So may problema sa pananalita. Tapos yung T, time, kasi ibig sabihin, pag meron kayong napansin sa kasama nyo o sa naglalakad na may mga sintomas na sinabi ko na pinakapangkaraniwan, T for time means dalhin nyo na kagad para magpatingin, no? Dalhin kagad sa ospital na pwedeng mag-treat o maggamot ng stroke. Ayun pala. So may mga palatandaan naman pala, no, doktora. Pero yung nabubulol ba, doktora? Ano yun? Dapat tignan din kung halimbawa nabubulbul ka ng salita. Kasama ba yun? Oo, kasama yun. In fact nga, minsan yung pagbubulol, inaisip nila baka masakit yung ngipin lang or hindi nila kagad naiisip stroke. Pero actually, one of the most common nga yun, yung nabubulol, yung pagsalita, hindi klaro. Or minsan, hindi nyo nga maintindihan. So, akala lang, kakagising, ganyan. So, tama kayo sa pagsabi nun na ang pagbubulol ay isa ring simptomas ng stroke.